Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yes, mga igala, mayong adlaw ka na tutulanog. Welcome din sa itong paniguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kabanyo Armando, Fenekito, mga igala. Yes, mga igala, no? Ubusan to kumay. Anyways, mga katambayan, no? Uban-uban na usap kita na aron hisgutan o tambayan ang mga hisgutan nandila sa itong palibot, no? Anyways, mga katambayan, no? Medyo pagod na human ang issue diri sa to ang traffic, no? Humantang na rank ni Tomtom, mga igala, no? Girang ni Tomtom, mga igala nga mga kitang ikawalo sa pinaka-congested na syudad sa tibuok kalibutan, no? Nga wa kini daw. Actually, dawat nila nga na traffic, no? Klarohon na to, no? Dawat sa mga Dabawen yung nga nagay problema sa traffic diri sa Davao, no? Ano na madawat, mas labo pa sa Manila, no?
But anyways, may gala no, mas na kuan pa ni karon no, medyo na gabihan. It's because na ni mga kuan no nga last week man ko nanawagan si Konsehal Baluran with regards anang traffic kuan no katong naitabo nga survey no nangutana sila unsay mga kuan no nangutana sila kung unsa bay mga kuan no dapat buhaton no para ma-address ang maong traffic mga higala so moto ni gawas tong mga issues sa number coding or unsa ba, and then mas nakonpagid karon mga higala kay medyo na-alarma ang LTO no with understanding nga gipangutana sa tubag ni sa tubag ni LTO chief no Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II no, so kung unsa man iyan tubag paminawon nato ni no kay basig nari nagkamali no og sabot no paminawon nato sa ni. Look at the experience of Metro Manila no, number coding short term, di ba? Tapos traffic na naman. I mean, I think number coding is a interim solution but not a permanent solution. Sa ibang bansa, kung saan may traffic rin naman, wala naman number coding di ba? Merong mga congestion fee charging. It's not just one solution that will fix the traffic problem. Siguro, nakikita natin yan, multiple solutions para magkaroon ng magandang impact when it comes to traffic management. And number coding may be one of that many solutions put together. So mo to mga higala, kato siya nga tubag mga higala, it's not on the dili siya sa solution para sa traffic dinhi no sa Davao, although mo lagi ni ba pag dili inform ang mga mangutana about that solution or question may higala no nagi tendency nga ma-misconstrue pod sa mga nangutana nga katong tubag para to sa Davao no mo na lagi ni mga higala no dapat nagsugod ni siya the last time no nga nainangutana no wala gito tungod sa privilege speech ni Konsehal Baluran mga higala. So napangutana to una sa AFP-PNP press ko tapos na usa ka bata no ay mo ni timan ninyo sa inyong mga interns no i-guide yun na ninyo na yung mga interns gyud no in terms of kanang paghatag og kanang question kay katong bata ato nga intern nga nangutana murag na confused siya nga abid niya existing na ang kaning ginatawag nato nga coding no number coding system wala pa number coding system dinhi and then napangutana siyang senior sa press con with ASEC Vigor Mendoza medyo naglibog na tapos gi-pick up pud sa lain awa na mo lagi na ginaingon lagi sa storya mga higala di ba na sa pareha sa sudan nga kuy hatod nimo kuhaan ang storya mga higala pag ihatod na mahatod sa imuha usay madugangan no so ang kuan is mo ni siya ang isa sa mga kuan no tubag no sa ato ang bagong regional director sa ato ang Land Transportation Office 11 mga higala no so ang tubag niya is ang katong kuan no daghan pag mga ways no gingon naman ni kuan no nga dili ang number coding ang solusyon sa grabing traffic. There are other ways, no? Gingon na daan kaganihan ni ASEC Mendoza. There are other ways mga higala na masolusyon ang traffic pero isa lang diha si number coding, no? Number coding is not the sole solution para mawala ang problema sa traffic. So unsa ba gid ito giingon gid ay no gitubag ni ni Attorney Ernesto Rafael Robilio no ang bagong LTO 11 Regional Director. No ngano naglibog naman ni mga tao. Hihi. Pangutana lagi sunod lagi ba pangutana. Kundi paminaw. Ay nako. Anyways, may paminaw na to no. Ang tubag ni Attorney Ernesto Rafael Robilio no with regards sa nang unsa bay solusyon sa traffic dinhi sa atua sa Davao City. Minaw na to. Ranking Davao City as the 8th most congested traffic among the 500 cities sa Ikuan.
para to give updates so regarding sa efforts ng addressing traffic congestion in Davao City. May I ask on the part of LTO if what is your reaction regarding this survey and ano yung efforts niyo to address traffic ng Davao City? Well, unang-una, gaya sinabi ko kanina, what we could do is to see to it that only vehicles that are plying our roads are those that are duly registered and validly registered vehicles. So, doon na natin muna siguro tirahin yung pagpapababa ng mga numero ng mga sasakyan na tumatakbo sa ating mga kalsada to probably help in decongesting the number of vehicles that are plying our roads, no? Para siguro may ibsa ng traffic natin a bit. Aside from that, maybe we could come up with further studies that we could do. Let's say, siguro it's too early to say that, di ba, sa Manila, in-implement nila yung coding. O, pwede natin siguro we could come up with statistics, probably. Makita natin kung saan yung area na marami masyado yung nagka-clog or grabe yung traffic congestion. Probably we could arealize yung statistics natin kung ano yung mga sasakyan by year model, gaano kadami yung mga sasakyan, makikita naman natin yung mga datos na yan. And from then on, siguro we could contribute to our local government sa ating mga konsehal sa mga datos na to and our recommendations so that they could come up with solutions para dito. Kaya na sabi ko, pwede natin siguro gayahin yung mga coding. No? Tapos a certain hour in the day, tatakbo yung ganitong plaka lang. And then afternoon, di ba, during rush hour, di ba, piliin lang natin yung pwedeng tumakbo sa ating mga kalsada. And others siguro. Sir, how do you intend to, yung sinabi mo na to decrease the numbers ng unregistered vehicles? How do you intend to achieve that? Sa gamit ng ating, kasi we just recently issued deputation orders sa ating mga kasamahan sa PNP, sa LGU, sa CTPMO yata, kasama na, wala pa, pero Coast Guard din. No, kasi sila yung ating inaasahan, pati sa aming hanay, sila yung inaasahan natin para mag-conduct nitong mga random checkpoints. And through these checkpoints, doon natin ma-apprehend itong mga sasakyan. Gaya nung sinabi na datos kanina ni Sir Yuri, yung 1,180 apprehensions are unregistered, no? 1,187 to be exact during 2024. Unregistered ho yan ng mga motorsiklo during checkpoints apprehension suto. They did not necessarily violate or do any violation sa kalsada, pero meron tayong mga random kasi ng mga checkpoints sa ganun. Tinitingnan natin yung kanilang registration. Minsan nakikita naman sa plaka kung walang mga plaka. So, ganun. Ganun din sa mga four-wheel vehicles. We will also do that. And also, as I've said, we're going to embark with LTFRB on a joint inspection operations. No? I'll take this opportunity to give the fleet owners, private and companies, no, yung may mga fleet PUVs or mga public utility vehicles pa or mga pribadong kumpanya na may mga fleet, paki-check na rin yung inyong mga sasakyan. Dahil bibisita kami sa inyong mga yarda, kasama to sa titingnan namin kung ilan yung mga sasakyan nila, mga bus, mga truck, or mga taxi na tumatakbo pa rin sa atin na hindi pa narirehistro. Or minsan, ang nangyayari, doble. Kumbaga, isang rehistro ang ginagamit, dalawa or tatlo ba, I don't know how true, ang tumatakbo at pinapatakbo. So, I take this opportunity also that we will do something about it.
we will be visiting your office, not necessarily to prejudice you, but to ask for your help and indulgence also, na kung pwede, bawasan natin yung mga sasakyan na ganyan. Kasi unang-una, delikado. Pangalawa, kaya na sinabi ko, we will see to it that only those duly registered vehicles are running on our roads. So, ganun ang gagawin namin. So, mga tumay ka no, klaro kayo, no? Dili patamo agi yung number coding. Ato sang tan-aw no kung unsa ba gito yung mga nakabara sa traffic, no? So, yang ingon dito, daghan og mga unregistered flying in the roads of Davao City. So, kana mo'y unahon, no? Kung di gid makaya gyud din natay truck ban, natay kuan, no? And then rush hour lang man nga to ang kuan dinhi, no? Kung di gid makaya dito na to sa number coding. Pero samtang dili pa kuan, no? Napay other ways, no? There's mga kaning kambal plaka, there's mga public utility vehicles. Di ba? Pero di man problema ang public utility vehicle dahil sa tuang mga katambayan, no? Ang problema din kay ang kadaghan sa private vehicle, no? Ani man gud ni? Balikon na po na ako, no? Ato na discuss last time, no? Na-discuss na nato ni last time na ang number coding will not give solution, no? To the traffic problem Davao City. Instead, no, mas mo grabe pa na kay daghang mga tao nga mupalit og daghang sakyanan mga higala, no. Di lang kay mo problema na sa traffic, congestion na gina siya. Hablo mga ano? Oh, padagdag sakyanan, walay parkinganan, asa mamarking, gawa sa ilahang balay. Oh, walay garahe ha? Oh, labi mahilas kay karon, nagwapo kay mga sakyanan, pag human walay parking sila ang balay. Di ba? Oo, may problema karon. Now, daghan kay mga kuan, daghan kay mga surplus din kaya kay na, no? A majority of Davaoenos mga higala, no, have the buying power, no, for kaning vehicle, no, mapa-second hand man. Ang importante transportation lang man. It's because we don't have the mass transportation right now, no? So mo na ang kuan nato, no. So wala gid giingon na coding, no. Wala ang ginakuha nako, no. Paminaw lagi tarong lagi. Paminaw. No? Oh, wala ginaingon sa tuwa ba? Nawa naman to tong dating kultura nga dapat i-verify nato na ba? Dapat ipangutana nato na ba? Ay nako. Mga nung reliant naman kita sa uban, no? Anyways, mga higala, ipangutana po na mo to si kan mga higala, no? Si Asik Vigor Mendoza mga higala, no? Kumutuo ba siya sa gipagawas na TomTom survey mga higala, no, nga mas congested ang Davao City compared, no, mo gipalagan sa mga tao compared to other cities like Cebu and Manila. Paminaw ang sa tubag. Ano pa ba sa traffic sa Manila? Si tubag ultimo siya di siya katuo. No, wait, mas may traffic pa, mas traffic pa ba sa Manila? Ano yung tubaga ba? No, pero let's admit, naging problema sa traffic din sa tuas Davao City. No, di na nato na ikon, but compared to other, ako manggod, ako naka-experience ko sa traffic sa EDSA, naka-experience ko sa traffic sa C5, experience ko sa traffic sa Cebu, no, even Cagayan de Oro, no. Pero ang Davao, ang traffic moving. No, gawas lang ni mabangga di kaning pinakapangit na giyan lang sa traffic gid mga higala, no. Dira gid sa Mayor Castillo nga daghang madautan truck da. Kana isa pa na, no, pag not roadworthy na mga higala, no. Dapat na naging mag-check gid ana mga higala, no. Muna isa sa mga dahilan nga no ma-congest mga higala. It's because bisag di na roadworthy, ginapadagan paghihapon. Dili man lang i-check ang ilahang mga trucks. Di ba? Oh. Ano na, damay-damay kita tanan din Damay-damay kita tanan din Kana inyo kabuang dira ang mga truck diha nga ipadagan bisag dili na roadworthy. Oh, tanawa tong kuno, katong na disgrasya last Friday Friday ba to? Dito sa may Suwawan. Nya kusog pa kayo mapadagan. May gani kay natumbahan lang og kwantong Fortuner ba to? Ayun na lang. Mo na isa sa mga kon makaagi kundi mo makadisgrasya makabara mo sa traffic, no. Please lang unta, no. Mo na panon karon, no, sa ato ang LTO mo tong gingon last week ni Asik Mendoza, no. Anyways mga higala,
So mao na no. Ato for once and for all ato ani balik-balik ko ning issue sa kaning traffic lagi no. Kay mao ginainungdan mga higala. Pero klaro na to wala pay giduso no, wala pay giduso nga kuan coding scheme or number coding scheme dinhi sa tuwas Davao no. One of the possibilities but not no, pero one of the possibilities pa lang na one of the possibilities nyo. Isa one of the pwede siya mahimong option, no? It could be a possibility, pero wala pa na siya on the pipeline na maong pamaagi. Anyways, mga higala, balik kita man lang sa importante pa inumdum ng ato sibianan. Balik kita mga higala din sa itong panaguban sa tutuluban ng tambayan sa Radyo Pilipinas. Kamusta? Na-traffic ba mo diha? No? Balik ka. Makuha ka ng traffic in mga higala. Actually, mga higala, sama sa itong giisgutan sa unang bahin mga higala, no? Sa ito ang panaguban, di ginatoy ka-con nga nagadaghan naman good ang kon, no? Actually, I think 2018 or 2017. Kung wako nagkamali sa pag-inomdom mga higala, napako station dra sa may ulas ato nga time, no? Nag-declare og transport strike ang pipila ka mga transport groups, no? Pero ang kuan mga tambayan, no, na-realize nakuha na to nga pag di ba na transport strike so walay klase, walay opisina, balagi adok mapektuhan. Pero mas daghan pa ng PUJ pero dili siya inga naka-traffic. So, ang private vehicles yun ang pinakadaghan din, no? Well, digda na itong mga no? Kay naiubang mga lugar nga, dili na kayo masudlan ng public transportation, no? Kung di mo makuha ng public transportation, dili 24 hours ang biyahe. Di ba? So, ang ilahang kuhan yun kay kulang-kulang na po na ito ang public transportation. It's because katulaging gikuhan lagi. Gipang professionally face out tong ubang mga sakyanan. Kay lagi na HPBS pero nalangan man ang pagkakuan sa HPBS. No, pero giklaro sa LTFRB nagpadayon ng ilang workshop para sa HPBS. No, ambot lang kaya karon kung kuan na. Kung magpadayon ba ay kung kuan ba, ano sa man siya unsa ni? Ma-implement, basta ma-implement gina siya, no? Di pa lang karon. Ang kuan ni mga higala, no, anang traffic lagi, no, daghan magkuwag sakyanan gud karon mga higala kay una na si surplus, no, tapos naay mga nindot nga mga financing scheme, no, nindot na mga financing scheme sa tuang mga financial institution kanang kuan rin mga nagapautang, di ba, may mga co-ops, no, so naay mga kuan na mga medyo maka naay kanang mag-leverage mga higala ato mga katawhan mga higala in terms of kining car financing mga higala. So dali ra kay sila makakuha ang uban, no? Example, isa pa dira mga motor. Isa po na sa mga nakapatraffic. Pero ang makagrabe makapatraffic may higala kay mga trucks gyud. Mga trucks yun mga madagkong nga mga sakyanan. Anyways, ato nang kuno no, balik ko lang nato ning discuss mga higala. Wala pa ta nagatulak number coding scheme. Wala pa. No? Anyways, mga higala, dinhita no, kay karong Wednesday mga higala, Chinese New Year na. No? Ang Chinese New Year na mga higala, no? So, of course, kasama sa mga no, tradisyon sa mga Chinese mga higala, na nagapabuto during Chinese New Year mga higala. Last year gani mga higala, no? Sa Chinese National na nagpa-fireworks niya, no? Particularly sa may Royal Pines, no? Pagpakabot ito di na magpakita, no? Sa bagay, wala may warrant of arrest. So, di pa siya pwede no? Di pa siya pwede hindi siya pwede arestuhon, kinaman siya sa sulod siyang panimalay, no? Wala may warrant nga mo kuan sa yaha, pumawala gini. Kanang ginatestingan kita sa mga badlongon ba, no? Tapos kato si butchok ba to? Butchok, no? Kato butchok, kasuhan naman daw to. Pero kaya kay na ni butchok bayaran niya penalty. Pero na siya kaso ha. Mapanawagan ka sa Davao City Police Office mga higala, no? Nga kuan, tawagan sa Davao City Police Office nga panawagan ani nga
i-report dayon, no? Actually nag-report man dayon ba, no? Di man sa ingon na wala nag-report, no? Pero ang panawagan pod sa uban pod mga igala, pag naa gani makita na sa social media, mag-take cognizance na unta pod ang pulis daw, no? But anyways, naon sa natin yung panawagan, no, ni DCPO spokesperson Captain Hazel Caballero Tuazon mga igala, no, alang sa mga mag-celebrate of Chinese New Year. Minaw na to. Kay City Ordinance sa atong firecracker diri sa atong sila sa Davao, bisan pa sa ato as Christian ma'am, no, man ang ato ang pag-celebrate sa Pasko New Year, and then ang ato nga maabot nga Chinese New Year ma'am karon January 28, atong i-remind na atay wala tay gipili ma'am, no, taga Davao ba na siya, unsa pa na siyang nationality diha, basta nata diri sa atong sila sa Davao, atong sundon kung sa ibalaod nato diri regarding sa atong City Ordinance sa firecracker. And then atong gihagyo ang tanan na magbinantayon ta kanunay, no, kung naman sila nakita silang area nga nag-violate sa atong City Ordinance sa firecracker, report sila dayon ma'am sa ato ang kapulisan or nearest police station kung asa nagikan kining maong firecracker nga ilang nakita, para ma-actionan dayon nato ma'am, ug kanang matagaan dayon nato, ug kanang hamtang ma'am nga silot papailan nato sila, ug kanang violation sa atong City Ordinance, ug uban pa nga pwede nato ma-file sa ila, like i-butchok ma'am, no, identify nato siya, kabuluta kung asa siya nagpuyo, na-file nato ang kaso through regular filing sa City of the Office of the City Prosecutor. So nagpaabot na lang ta ma'am sa korte kung kano sa siya padalhan o kano sa pina, and mag-submit po na siya og kanto affidavit to para sa iyang side mag-explain sa ato ang kaso nga gi-file against iya. Ma'am, last. Yes sir, Talomo area gyapon to, pero na-file to siya sir. Yes sir, na-file naman to, mga pa siguro may ka ng update sa kung saan naidagan sa kaso, kaya na naman at sa korte nga level. So mga to mga igala, no, ang panawagan sa to ang Davao City Police Office, so, sa mas siguro nagkulang og sumbong ato ang public ba, kay kanang sa palandaan, no, kung di nila gusto nga di na gusto na ipagawas na, or di nila di nila na i-post social media, no? Yan, i-post sa social media. Well, kang lang natin, dapat mag-take cognizance na untan, no? Question na libog daw ko no na ang kay dagan daw ko tawag, pero sama na to, trabaho man na. Di ba? Trabaho man na. So, kinahanglan ginato na respondihan, no? Ba ya, respondihan yung dili, kamo pildi ba ya, no? So, na to, na nakikita ni mga tawanan na nagagara po ni sila ba, kaya di mo na nagkakuha ng mga pulis diha. Wala sila, manggara, no? Manggara po na sila mga gala, di lagi na, dayon nun. So, lain ba kaya kay, mga naginaingon sa mga tao, paglantaka, kaya kayo ninyo kumpiskahon, no? Pero kani mga fireworks nga mga mahalon, maglisod na og tawagan ni. Maglisod na pangita, no? So, well, gusto ako camping ko sa mga pulis, pero ay pakita po natong dapat fair po ta sa uban po natong implementation sa tong balaod pod, kay perception na sa mga tao, sila may mas naka-experience, so para sila kita may raman mo may raman mo kanalantaka, pero pag gani, di ba? So lain siya nga kanang impression, no, nga so kung naging makita sa social media, ato na lang pong action na lang nato para for once, actually ito panahon ni si Ma'am Rose Aguilar pang pagkakita ato sa gi-actionan man dayon to, no, gi-actionan man dayon tong panahon na to dito sa may Talomo, giadto dayon, kaya uban magkara-gara man gud uban gud ba, ambot na siguro gisaligan. Anyways, mga igala, tayo kong oras ang ngalan sa Tibok Persa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao. Ako yung nakaban Armando Finiquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hangtod sunod na usab, daghang salamat, ug mayong adlaw mo sunod na ang Balitang Pambansa.